Ipinaaresto na rin ng korte sa Lipa, Batangas si Atong Ang at 20 iba pa. Kaugnayan ang pagkawala naman ng 6 na pinagbibintangan umanong ng daya sa sabungan doon. Tinawag namang unethical ng Justice Department ang mungkahi ng abogado ni Ang na huwag itong sumuko habang gumagawa pa ng legal na hakbang. Nakatutok si Darlene Kai. Inisyuhan na rin si Charlie Tiuhay Ango Atong Ang ng arrest warrant ng Lipa RTC Branch 13 para sa 6 counts ng kasong kidnapping with homicide. Kaugnayan ang pagkawala naman ng 6 na pinagbintangan umanong ng daya sa AA Cobra Game Farm sa Lipa, Batangas. Base sa dokumento mula sa Department of Justice, naganap yan noong January 2022. Ayon sa magkapatid na patidongan na tumatayong state witness, tinali, piniringan at dinala sa isang farm sa Talisay, Batangas na pag-aari umano ng isa sa akusadong pulis na si Joey Natanawan Encarnacion. Isinakay umano ang 6 sa bangka at dinala sa Pampang. Bukod kay Ang, 20 iba pang kapwa akusado ang pinaaresto kabilang ang ilang pulis. 16 sa kanila ay kasama rin sa mga inisyuhan ng arrest warrant ng Santa Cruz RTC Branch 26 ng Laguna. Para naman sa pagkawala ng 19 na huling namataan sa sabungan ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Kaya mula sa 2 korte na ang mga dalang arrest warrant ng Mandaluyong Pulis nang balikan ang address ni Ang sa Mandaluyong City kanina. Susundin po natin yung police operational procedure po. At alinsunod po sa ating batas na kailangan po nating meron po tayong body cam na authorized po ng PNP. Tapos meron po tayong videographer. Tapos po is mga police po na naka-uniform po. Yun po yung... Tsaka thorough search, sir, no? Opo, thorough search po. Pero 3 pulis lang ang pinapasok sa loob. Hinalughog nila ang gusali habang nakasuot ng body-worn camera at iba pang alternative recording device alinsunod sa utos ng korte. Pero wala pa ring natagpuan ang mga pulis. Dahil po yung address po na nakalagay po dito sa warrant of arrest, kaya doon po tayo mag-search. Although po na-implement na po namin to sa ibang branch po, ng branch 26 po, Santa Cruz, Laguna. Kasi po ma'am, ito po ay kailangan naming implement kasi mag-return po kami ng warrant sa branch 13, Lipa City, Batangas po. Hinarap lang sila ng abogado at ilang tauhan ni Ang. Paano po yung gagawin ng camp ni Mr. Atong Ang in compliance with the Lipa warrant of arrest? Right now, please direct all your concerns to his lead counsel, Attorney Villarreal. Ayon sa lead counsel ni Ang, hindi pa niya nakikita ang warrant mula sa Lipa Court. Sa ngayon, pinayuhan niya si Ang na huwag munang sumuko sa mga otoridad habang ginagawa ng legal team ang lahat ng legal na hakbang sa korte. Pero ayon sa Justice Department, dapat sundin ang warrant of arrest. Ang mungkahing huwag itong sundin ay hindi lang maling payo kung hindi yan ethical umano at maaring isang krimen. Bigo uli ang Mandaluyong City PNP na matagpuan sa property na ito sa barangay Mauway, Mandaluyong City ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Pero sinisiguro nilang mahigpit na bantayan itong lugar. 3 kapwa akusado naman kaugnay ng kaso sa Lipa RTC ang naaresto na ng PNP CIDG. Meron tayong naidagdag na 4 doon sa naunang warrant of arrest. So 3 dito ay accounted na natin at ongoing yung effort natin doon sa isa. At saka of course kay Charlie Atong Ang. Samantala, dismissed na ang 11 pulis na kasama sa mga naunang pinaaresto kaugnay ng missing sabungero. Kaya wala na silang makukuhang retirement benefits at hindi na pwedeng maupo o maging empleyado ng gobyerno. Inirekomenda namang i-dismiss si Brigadier General Romeo Macapas na kinasuhan ng magkapatid na patidongan. Yung pong totality po ng kaniyang mga ginawa, yung pong pagkuha ng mga cellphone, yung pag-aresto sa mga vital witnesses, meron pong obstruction of justice doon yun po yung mga witness Bakit natin pipigilan, bakit natin nahawakan ng mga cellphone na may mga lamang ebidensya, bakit natin tatanggalin ng mga ebidensya? Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nabuhayan ng loob ang kaanak ng mga missing sabungero, lalo ngayong 2 korte na ang nagpapaaresto kay Atong Ang at iba pang sangkot kaugnay ng mga kaso. Pero puno pa rin sila ng galit, sabay hamong lumabas na sila. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Kung talaga pong totoo yung sinasabi nyong inosente kayo at wala kayong kinalaman sa mga missing sabungero, eto na po yung pagkakataon nyo din po na patunayan nyo
Ito ang mensahe ng mga kaanak ng mga nawala sa sabungan ng negosyanteng si Atong Ang sa Santa Cruz, Laguna. Kasunod yan ng paglalabas ng korte ng arrest warrant para kay Ang at 17 iba pa. 4 na taon mula nang pumutok ang balita ng missing sabungeros. Hustisya na ito na malapit na, nakakamit na namin. Kaso malungkot, hindi siya makita nawawala. Kasi sinasabi niya lagi siya inosente. Eh, hindi po ako naniniwala inosente siya kasi pinapatay niya yung anak ko eh. Sa totoo alam po napakasakit hanggang ngayon po. Di pa po makarecover ako dahil sa pagkawala ng anak ko eh. Torture po yung ginawa nila sa akin, hindi lang anak ko kinuha nila kundi pati po ako eh. Kanina, nagsalo-salo sa tanghalian ng halos lahat ng pamilya ng mga missing sabungeros para kahit papaano raw ay ipagdiwang ang inisyal nilang tagumpay sa kaso. Nabuhayan po yung loob namin na kahit malilit na tao lang po kami, kaya pala namin lumaban. Okay po, sige po, sige po. Sa kalagitnaan ng reunion, tinawagan ng pulis si Ederlyn, kapatid ng sabungerong si Edgar na nawala sa Lipa, Batangas. Confirm na, sir. Sige po, salamat. Ibinalita sa kanyang inilabas na rin ng Lipa City, Batangas RTC ang warrant of arrest para sa kanilang kaso. Sobra po ang saya ko. Sobra. Dahil sa wakas makakamit na namin yung hinihiling namin na matagal na hustisya para sa aming mga pamilya. Gusto ko ilabas yung galit ko. Yung galit ko kay Atong Ang, yung ginawa niyang pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Lahat dapat ng paghihirap ng pamilya namin, danasin din niya. 10 ng angkan niya, lahat ng gumawa ng krimen sa mga pamilya namin. Ang kaanak ng iba pang nawawala, galit na pinapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Kung anong ginawa nila sa daing namatay, bitay rin. Kung anong ginawa nila, na inano nila yung bigtiin ang aming mga mahal sa buhay ng wire, dapat ganun din sila. Ang sakit, sir. Atong Ang, hirap na ang buhay namin sa paghahanap sa mahal namin sa buhay. Marami kaming pamilyang pinirwisyo nyo. Ang mga apo namin, mga asawa noon, hanggang ngayon nagdurusa. Sana naman, harapin mo na. Lumabas ka na. Itong pagkakataon na to, wag nang pahirapan ni Atong ang mga kapulisan. Ginawa niya to, dapat harapin niya. Wag siyang duwag. Hindi rin daw sila natutuwa sa impormasyong isiniwalat ng CIDG kahapon na may active at ex-police officials na nagkakanlong kay Ang. Masakla po, para po sa aming mga pamilya na nawalan. Masakla po yung kasi sila po yung unang-unang dapat natutulong sa amin na mahihirap, pero sila po yung mga nangunguna na tumutulong sa mga hindi naman nila dapat tulungan. Para sa amin po, hindi po mahuhuli si Atong Ang kung may nagsusuporta po sa kanya na itinatago po siya. Ano dapat gawin? Ang kailangan mo din gawin dito ay yung mga nagtatago sa kanya at tumutulong ay kailangan din pong hulihin ng gobyerno. Ay paano mahuhuli yun ay tinatago nila. Sana tutukan po nila yung paghahanap po nilang tigilan hanggat hindi po mahuhuli po si Atong Ang. Masakit po para sa amin na ang dapat na tumutulong sa mga katulad namin, kami mga pinoprotektahan, pero yung kung sino pa yung masamang tao, yun pa po yung kanilang pinagtatanggol. Insulto rin daw sa kanila ang payo ng abogado ni Ang sa kliyente na huwag sumuko dahil marami pang pwedeng gawing legal remedies sa kaso. Tama ba yun? So hanggang ngayon pinapaikot pa tayo rito pati ng abogado Hindi niyo na humaluloko yung taong bayan. Lahat ho nakatingin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Aminado ang pulisya na hirap pa rin silang matunton si Atong Ang na ipinaaresto kaugnay ng missing sabungeros. Marami pa kasi siyang mga ari-arian na hindi pa matukoy ng mga otoridad. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Inilabas ngayon ng PNP ang poster na ito. May litrato ni Charlie Atong Ang bilang most wanted ng Department of Interior and Local Government. Bukod sa 10 milyong pisong pabuya, nakalagay rin ang mga hotline kung saan pwedeng magbigay ng impormasyon ng publiko tungkol kay Ang. May mga naka-assign na mga pulis natin dito para basahin, bantayan kung may mga pumasok na information. It will be monitored 24/7, no?
palit-palitan ng mga tao na magmo-monitor dito sa ating dedicated number. Ito, warrant of arrest. We will implement it whether you like it or not. Okay? Mula sa kanyang bahay sa Pasig City, Mandaluyong, mga ari-arian sa Laguna at Batangas, ginalugad na ng mga otoridad pero bigo silang makita si Ang. Where is Atong? That we don't know yet. And again, wala kaming specific pa kung saan. Sa ngayon wala pa naman daw silang impormasyon na lumabas ng bansa si Ang. Patuloy daw na binavalidate ng CIDG ang mga impormasyon na kanilang natatanggap hinggil kay Atong Ang. Pero aminado sila na hanggang ngayon, hirap pa rin silang matukoy ang kinaroroonan ng nasabing pugante. Lahat ng mga pwede niyang pagtaguan ay pinupuntahan po natin. Lahat din ng informations na sinasabi na maaring andito siya is binabalidate natin. He has the resources, no? At may mga kaibigan din siya na pwedeng tumulong sa pagtatago niya. Parsi may nagkakanlong sa kanya? Wala po tayong information regarding that na may nagkakanlong. But, if ever na mahanap natin siya, mahuli natin siya at may nagpoprotekta sa kanya, kasi damay yun. Damay sa kaso yun. Marami pa raw property si Ang hindi pa tukoy ng mga otoridad. Hanggat di pa naaaresto, hindi uusad ang kaso laban kay Ang na kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention, kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Ito'y dahil wala pang jurisdiction ng korte sa kanya hanggat hindi siya mabasahan ng sakdal o ma-arraign. Sa saligang batas natin, may karapatan yung mga akusado. Hindi ka pwedeng akusahan kung wala yung karapatan mong iharap sa'yo yung testimonya. Di ba? Nung laban sa'yo, nagre-reklamo. Pati sa arraignment, kailangan presente ka. Di ba? Kaya may proseso po. Kayo ay aming inaaresto sa salang kidnapping with homicide under Article. Pero pwede nang umandar ang kaso ng kanyang mga arestadong co-accused. Magpapatuloy ang kaso laban dun sa mga tao na yun. Habang yung akusado na na-issuehan ng bench warrant ay patuloy namang hahanapin ng ating mga kapulisan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.